Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to Sabi ni Daddy's Vlog. Ito na naman tayo, nangangatal sa lamig. Hindi naman tayo pwede makapag-vlog sa bahay dahil natutulog pa yung ibang kasama ko, lalo na yung sister ko kasi nagtatrabaho siya sa gabi. Stop siya sa gabi sa isang Philippine pub o Philippine club. May mga talento doon at isa siya sa staff o nag-a-assist ng mga kailangan ng mga talent para sa umise. Nandito po ako sa sa may riverside. Nasa may riverside po ako, nagwa-walking para rin po sa exercise dahil kailangan po natin ito, lalo na pag nagkakaedad tayo at tumatanda na. Ayon po sa aking lolo, lolo ko. Kinikwento lang niya nung nabubuhay pa siya. Meron na rin mga hugot noon o talagang meron na tayong mga paraan ng panliligaw sa isang babae. Kung paano yan ang pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin sa araw na ito. Kung paano humugot ng mga lolo natin sa mga babaeng gusto nila o nililigawan nila nung mga panahon pa na wala pang mga gadgets at mga panahon na talagang kailangan pa nilang magharana o manuyo sa isang babae. Kaya yan po ang ating kwentuhan. Sana po ay may matutunan tayo sa mga araw. Nandito na po tayo sa favorite kong lugar. Dito po sa Kubol, kung saan naroon ng I-Plaza. Ayan po. Hiningal po si Daddy. Iba na talaga nagkakaedad at tumatanda. Ngayon, alising ko muna ang mask ko. Huwag kayo matatakot. Bulaga. Ayan po. Pag-uusapan pa natin kung paano humugot ang ating mga ninuno noong unang mga panahon. Alam niyo, may mga hugot na po noon eh. Meron na po silang mga hindi lang po natin masasabi na talagang pambobola sa isang nililigawang babae. Ito po ay legit na talagang mga salita po nila na kanilang sinasabi sa kanilang nagugustuhan babae. Yan. Umpisahan po natin sa harana. Yan. Sabi nga nila, uso pa ba ang harana? Uso pa ba to? Meron pa ba kayong naririnig na naghaharana? Noong unang panahon po, ayon sa aking hula, hindi po, ayon po sa aking mga ninuno ng mga ninuno nila ay inumpisahan po nila pag meron sila nakitang babae o meron magandang babae sa lugar nila, at pag merong gusto ang isang lalaki sa isang babae, ito po ay dinadaan nila sa harana. Nagdadala po sila ng gitarista, kung marunong naman po sila maggitara, sila na po yung kumakanta. Ayan, yan po yung isa sa mga paraan ng panliligaw ng isang lalaki sa isang babae nung unang panahon. Ngayon po, hindi ko alam kung meron pa talaga na eto na po, umpisa na po ni Kuya ang ating mga lolo ang pagdiga. Siyempre maghahanda ang girl ng mga pagkain o kung ano mang may hahain sa kanilang mga bisita. Minsan naghahain sila ng mga nilagang saging, nilagang kamote, nilagang balinghoy, o nilagang hindi po, masarap po yun. Joke lang po. Ano nga ba mga kalimitang idinidiga? Yan po ang tamang term o tamang salita na pagdiga ng mga o paghugot ng ating mga kalalakihan o ng ating kabaro pagdating sa panliligaw sa isang babae o isang dalagang Pilipina. Yan po ang ating
uumpisa sa araw na ito. At bago po yan ay sana mag-subscribe kayo at marami pa tayong pagkukwentuhan sa mga darating na panahon. Kaya eto na po. Panahon po ngayon, hindi na natin alam kung alam pa ng mga millennials yan, mga bagay na yan o yung mga salitang yan. Kasi talagang matagal na panahon pa po na ginagawa na lang biro ang mga salitang binitawan ng ating mga kabaro na lolo na ninuno ng mga ninuno pa ng mga unang panahon. Hindi naman panahon pa ng mga sasabihin natin na talagang yung mga panahon nila Maria Clara, yun po ang ibig sabihin. Ngayon pa ang una-una pong sasabihin nila, napakarikit mo. Magandang binibini. Ano, nagpaparikit lang po na po. Ibig sabihin po napakagandang binibini o napaka-hinhin o napaka-gandang dalaga. Pasensya na po kayo, natatawa ako kasi inilulugar ko po yung sarili ko ng mga panahon noon kasi hindi ako makarelate. Kasi nga, yun yung mga nakaugalian nila. Ito yung mga salita nila. Kasi mag-uumpisa pa yun sa mga bago makapagsalita, talaga natotorpe o hindi wala lumabas na salita sa kanilang mga bibig. Yan po sinasabi nila, yung magandang dilag. Noong pa po yan yung magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Ngayon po yun. Pero yan po yung mga salitang yan ay ginamit din noon. Aking magandang dilag. Talaga pong as in parang tumutula para po makapanligaw. Yan po, sasabihin po nila na singganda mo ang buwan. Naks! Talagang singganda ang buwan. Kayo, papayag ba kayo singganda nyo ang buwan? Sa tingin nyo, ano masasabi nyo? Sabi nga nung napagtanungan ko, kung sasabihan ka ng singganda mo ang buwan, papayag ka ba? Ang sabi niya, hindi ako papayag. Sabi ko naman bakit? Kasi nakita mo na ba ang buwan? Bako-bako. Parang pinagpukpukan ng mga pako. Joke lang po yun. Yun po yung sinasabi nilang kahulugan na singganda ng buwan. Siguro po, dahil ang buwan ay maganda sa gabi, magandang tignan, bilog na bilog. Sinyalis po na yan na kabilugan ng buwan, nahahati ang katawan. Gano'n po siguro ibig sabihin na talagang singganda mong buwan dahil ang buwan po pag tinitignan sa gabi, lalo na pag bilog na bilog, ay napakaganda. Hindi po yung lumilipad sa gitna ng buwan. O yung sinasabi nilang bako-bako ang buwan. Totoo naman pong bako-bako ang buwan pag sa malapitan. Pero hindi po yun ang tunay na kahulugan nun. Sumunod po natin na pagdiga ay susungkitin ko ang bituin at ibibigay ko sa iyo mga palad. Naks! Susungkitin mo mga bituin. Sa langit ka pa magnanakaw ng bituin, ikaw magalit ang Diyos. Grabe po talaga mga lolo natin, mga ninuno natin noon, talagang mga binibitawang salita. Manahan nyo susungkitin daw ang bituin. Ang girl naman o ang babae, talagang kinikilig pag sinabi susungkitin ng bituin dahil ito po ay isang pangako. Paano masusungkitin ng mga bituin sa langit? Ay nako. Siguro pag naninilaw na, hinog natin ibibigay sa kanya, iaalay sa kanya. Ibig sabihin, iaalay niya ang mga bituin o ang kaligayahan na gusto niya pag nasungkit niya ang mga bituin, iaalay ito sa gusto niyang babae. Sumunod naman po ay ibibigay ko sa iyo ang langit, mapasa akin ka lamang. Talaga ibibigay ang langit, mapasa kanya ka lamang. Ba't mo ibibigay ang langit? May pag-aari na yun ng Diyos. Joke lang po. Ganun po kagrabe o katindi ang ating mga binibitawang salita o ng ating mga ninuno. Talagang ibibigay talaga ang langit. Ibig sabihin, ibibigay masaganang buhay o ibibigay ang mga lahat ng ikaliligaya ng isang babae para makamtan lang siya. Yan po yung talagang napakalalim ng mga kahulugan. Talagang
sasaliksikin mo pa at itatanong sa ating mga ninuno na kung anong talagang kahulugan ng mga yan. Yan po ang ibibigay ang langit. At ang susunod po natin ay ang paglilingkuran kita habang buhay. Ayan. Ayan, dyan na po dumadaan yung mga, dyan na po nangyayari yung mga pagsisibak ng kahoy. Dyan na po na pupunta yung pag-iigib ng tubig. Kahit po wala, pupunta sila sa sapa, doon pa sila mag-iigib ng tubig, magpapa-impress po sa kanilang nililigawan. At yung pagsisibak po ng kahoy na kahit na sandamakmak po ng pawis ang ating mga ninuno at ang ating mga kabaro ay talagang wala silang nararanasang kapaguran para lang makapagsilbi sa kanilang mamahalin babae o kanilang iniibig na babae. Yan po, ganyan po sila kasigasig manliga. Iaalay ko ang aking buhay alang-alang sa iyong kaligayahan. Ayan, kinikilig ako. Iaalay daw ang buhay. Talagang makikipagpatayan siya o laban siya. Ibibigay niya lahat ng kanyang buhay. Talagang mapasa. Talagang totoo naman po yun, mapasa kanya lang ang kanyang minamahal. Totoo naman po yun ng mga unang panahon na talagang ibibigay ang buhay o ibibuwis ang buhay dahil lamang sa babaeng minamahal. Ngayon po, iiwanan ka siguro. Pagdating na sa mga ganyang sitwasyon, siguro talagang iiwanan ka na o talagang hahayaan ka na. Yan po ang ating ibibigay o meaning ng ibibigay ang aking buong buhay mapasa aking kalangan. Ay, grabe po. Talagang na-impress ako. Bibigyan kita ng maraming anak. Yun na nga ba ang hirap kaya hindi na uso ang family planning noon eh. Planning with F. Yan po ang hirap kaya talagang dumami ang anak parang hagdanan. Talagang yan po ang nangyari nung mga panahon noon na talagang bibigyan kita ng maraming anak. Tuwa-tuwa naman ang girl. Hindi niya alam. Pag nanganak na siya ng isa, maririnig mo na, ayoko na Juan, ayoko na, buisit ka. Ayoko na mga anak, pero nasundan pa ito ng isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang sa maging isang dosena. Nakakatawa pa ang buhay noon. Talagang, minsan, kung iisipin mo talagang masaya o talagang ang laki po ng pagkakaiba pagdating po sa buhay natin ngayon. Sumunod po, isusugal ko ang buhay ko sa iyo. Wala akong masabi. Kaya nung uso mga taong its Lucky 9 at saka mga sugal. Dahil pati pag-ibig pala, isinugal din nila noon. Talagang isusugal pala ang mga buhay noon. Talagang ginagawa naman nila yon. Talagang nakakakilig lalo na pagdating sa mga babae. Ngayon kaya mga babae nga sabihan mo ng ganyan, baka sabihin sa'yo, halika, magtaong its na lang tayo. Tumigil ka ng kadidi ka, wala tayong mapapala dyan, hindi mo ako maloloko. Yan na po ang mga salita ng mga babae ngayon. Hindi na po sila mapaloko, hindi na po sila makukuha sa mga diga-diga na ganyan. Kulay rosas at maganda ang iyong mga labi. Hindi nila alam. Nagli-lipstick lang ng papel de hapon. Yung mga kababaihan natin, mga ninuno natin, mga lola natin noon. Talagang papel de hapon ang ginagamit para mapupula ang mga labi. Well, talaga simple lang naman nakagandahan ng mga Pilipino noon at mga kababaihan natin noon. Wala masyadong kulerete. Talagang hindi mo makita ang mga sako. Masyado pong conservative. At talagang matatawa kapag narinig mo mga salitang yan.
na talagang simpula ng rosas ang iyong mga labi. Nax. Sweet naman. Sana susunod po natin lalo kang gumaganda kahit bagong gising ka sa umaga. Nax! Si Kuya. Gumaganda, hindi pa nga nagmumumog at saka hindi pa nga nag-aalis ng muta. Maganda na. Joke lang po. Yan po ang mga sinasabi nila na talagang nakikita raw nila ang kagandahan ng isang tao pag walang ayos o lalo na pag sa umaga, lalo na pag maganda ang tulog talagang napakaganda raw ng isang babaeng Pilipina o dalagang Pilipina. Ay nako, sana all. Well, magaganda naman po talaga dahil wala pang mga retoke noon at saka talagang natutulog sa oras at nagigising sa oras. Wala pong mga stress at saka wala pong mga problema kahit mahirap po ang buhay. Ganyan po ang mga Pilipina noon. At ang susunod po natin kay ganda ng malaporselana mong kutis. Oops, wala pa pong gluta tayo noon. Talaga pong ang mga ating mga dalagang Pilipina makikinis ang balat. Kahit na po wala pong mga air condition at wala pong mga electric fan. Talaga pong makikinis ang kanilang mga kutis dahil talagang natural lang kinakain nila at wala pang mga preservative at talagang hindi pa po uso yung mga rito-ritoke na yan. Talagang sila po yung may mga natural na kagandahan na ating makikita sa ating mga kapwa Pilipino noong unang panahon. Talagang magaganda ang kutis nila at na kahit nakayumanggi, makikita nyo na talagang walang mga peklat o makikinis ang balat. Yan po ang ating mga dalagang Pilipina. Susunod po natin ay ang iyong makinis at mahabang buhok na alam niyo po yung lola ko hanggang ano po yan kahit yung mother ko po inabot ko na talagang lampas puwet po yung buhok. Talagang pahabaan po ng buhok at pahabaan din po ng pasensya sa pagpapatuyo nito at aaska o maintain ang kagandahan at ang tawag dito yung makintab na buhok ng mga Pilipina. Hindi nila lang gugulang at saka sabi lang mga sikreto ng mga matatanda na ginagamit ngayon na inihahalo rin sa mga pampaganda ng mga Pilipina ngayon. Ganun lang po kasimple ang buhay na talagang napakaganda ng po ng mga buhok ng mga Pilipina na talagang para susunod po parang bituin ng iyong mata nagniningning kapag nakikita kita. Naks daw, talaga wala akong masabi sa mga lolo natin, talagang nagniningning daw ang mga mata. Hindi kaya morning star yung nakikita nila doon ang muta. Joke lang po ulit. Ay talagang ganyan po kagrabe ang mga panliligaw ng ating mga lolo at lola sa ating mga lolo lang pala sa ating mga lola noong unang panahon na talagang grabe ang mga salita o kanilang mga hugot para lang pasa kanya ang kanyang gustong babae na magiging makakasama niya sa habang buhay. Last po, higit sa lahat hindi kita iiwan hanggang sa huli ng hininga ng ating buhay. Paano po pag namatay ang isa? Sasama ka na rin sa libingan. Walang iwanan, ika nga. Talagang iisipin mo na talagang ginagawa naman po yan talaga nila noon na talagang hindi nila magagawang iwanan o halos sumama na sila sa nais nilang maputol na rin ang kanilang hininga pag nawala ang kanilang minamahal sa buhay. Talagang sobra po ang mga ninuno natin. Ginagawa po nila talaga yan. Kaya wala po tayong dapat na
dapat po nating i-appreciate ang mga nangyayari sa buhay noon na talagang hinagisnan nila. At yan po talaga yung nangyayari sa tunay na buhay. Ayan po mga kaibigan, sana po ay may mga natutunan tayo ng mga kalokohan. Hindi po kalokohan yan, totoo po yan. Yan po ay nangyari noon mga panahon na wala pa tayo sa mundong ito. At sana po ay nasiyahan kayo sa ating munting kwentuhan. Sana ay nais ko na maging masagana ang buhay natin lahat. Kaya na lagi ko sinasabi, walang magkakasakit. At gabayan tayo ng Panginoon sa saan man tayo pumunta. Isusuot ko lang po ang aking mask. Yan, suot ko na po ang aking mask para po protection natin sa anumang virus. Okay, hanggang dito na lamang po. Sana'y nasiyahan kayo sa ating kwentuhan. Ito po. Okay, narito rin po tayo. Pauwi na po. God bless po sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsasawang tumutok sa ating channel. At sana po ay nakapagbigay ako ng kasiyahan. Munting kasiyahan sa inyong lahat. At sana maging masagana ang buhay natin. Paulit-ulit ko sinasabi. Ay, talaga pong ang ginaw na po dito sa Japan. Buti na kahit po may araw na natatalo pa rin po ng init ng araw ang ginaw. Mag-iingat po kayo lagi. Magmahalan po. At sana walang mangyayari masama sa pamilya. God bless you all. Love you all. Salamat po.